Hello? Hi po. Good Good morning. good morning. O, di ba hindi ko natiis? Isa pang caller. Ito na tayo. Good morning. Ang rupok-rupok ko sa inyo. Sabi ko kanina 2 callers lang. Kasi ang aga ko mamaya. Anyways. Good morning po. What do I call you? You can call me May. May. Yes Alright. po. And ilang taon na? How do you spell your May, by the way? MEI. Di ba? Di ba MEI? Yung iba MAY, yung iba MAE. Yes. Ikaw Opo. MEI. Pusang Yes. galing. Ilang taon ka na? 33 po. 33. Yes Oh, po. anong pakiramdam ng 30s? Ha? Charot. At saan ka ngayon, ma'am? Nasa Valenzuela po. Valenzuela po. Valenzuela? Yes. Okay. Lapit ka ba sa Karuhatan? Medyo po. Like, one trike, one jeepney away po. Malayo. Actually, kaya po siya lakarin. O, di maglakad ka? Okay. Opo. Tamad na po talaga ako maglakad. Anong ginagawa sa buhay ni May? Working as CSR. CSR. So, BPO. Yes. home base or on-site? Hybrid po. Hybrid. Time, yes. So, how many days a week you are on-site? 2 days. Okay. May asawa ka na? Live-in partner po. Okay. Asan siya ngayon? Nandun po sa kwarto. Anak na kayo? Actually, ako lang, paano ba to? Hiwalay po ako doon sa father ng mga kids ko. You are a Then, single mom. Yes. And Okay. then, nagkakilala po kami, ilang years pa? 3 years ago. Siya Ilan, na yung kinilalang daddy. ilan taon ang anak mo? Eldest is 11, youngest is 8. Okay. Been together for 3 years. Yes. Opo. Okay. How is he sa mga anak mo? Actually, sa eldest ko, hindi po gaanong okay. Since yung eldest ko is may autism. It's just that, nasa regular class naman na po siya. Hindi po siguro siya aware sa batang may ganong, what do you call this? Yung, ano po ba In the tawag doon? spectrum, yeah. Yeah, spectrum. Opo. Siguro doon lang po sila talagang nagka-clash. Like when it comes to patience, kasi kailangan mahaba talaga po ang patience nyo eh. With regards to that kind of kid. And then with ADHD na siya. Okay. Last year lang po kasi na-diagnose sa ADHD. And then sa bunso, ayun, yun lang talagang close. Okay. Since talagang mas close po ang bunso kong girl po kasi yung bunso ko. Sa daddy. Siya mapag-uusapan natin or iba? Yes. Actually, yes po. Okay. Alright, tell me your story. Okay po. Actually po, there's this girl po na, paano po ito? Nakakalaro niya po kasi through mga online games. Mm-hmm. So, never pa niyang nakita yon. So, as in, sa games na po sila nagkakilala. And then, we do have a pisonet, by the way po, Papa Jack. So, siya yung nagbabantay. Mm-hmm. And then, yung parang dumating na rin ako sa point na parang feeling ko lang po, or siguro ewan ko lang, pero feeling ko, parang nababaliwala ako kasi, sorry po, may aso po ata narinig nyo. Yung kunwari, may isa pong bagay na gusto kong ituro sa kanya, kaso hindi ko siya maturuan kasi hinihingi yung opinion ng girl. Which parang for me, dapat ako muna tanungin niya before that girl. Pero may anak na rin kasi yon, Papa Jack, and ahead siyang years sa kanya. So I think wala na ba ito dapat pagselosan. It's just that parang nafe-feel ko na parang I felt left out po. Also din kasi, oh my gosh, sorry po. Ano ba yan? Parang hindi po kasi ako gamer, Papa Jack. So never talaga kami nag-bond with regards to games. Pero yung mga kids ko, nag-bond sila like yung mga recent na mga games yun, like yung sa Roblox, mga ganyan. Hindi po talaga ako nahilig ever since simula nung lumabas yung mga ganyang games. Computer games, hindi talaga
I think yun yung bonding nila. Pero yung for me kasi talagang hindi talaga ako nalaro. So, tingin ko yun din yung isang dahilan kung bakit parang aloof siya sa akin kasi hindi talaga kami makapag-usap about sa games. Pero sa ibang bagay, okay naman po siya, Papa Jack, no? Wala akong masabi. Okay sila ng parents ko. Sobrang bilis din po kasi na-start ng relationship namin. To be honest, Papa Jack, this is the first time I called. 12 years ago, nag-usap na po tayo. But that was with their dad pa. So, Mhm. ibang guy na to. So, parang ayoko lang kasing isipin na baka ako ba yung may mali, ako ba yung may kulang, ano pa ba, I mean, yun, di ko lang kasi maintindihan kasi every time that I open this to him, lagi siya nagagalit sa akin. Alam ko tuyuin siya, aware din siya dun. Pero sinasabi niya rin naman sa akin na, ikaw lang yung nakaka-handle ng ugali ko. Which parang feel ko na, ay, okay yun sa akin kasi at least kinakaya ko siya. Pero minsan, syempre, hindi ko naman sinasabi sa kanya na nandun na ako sa peak na yun. Pero since okay kayo ng anak ko, tinanggap mo yung anak ko, parang okay, kaya ko magstay. Parang ganun. And we got engaged na pala, Papa Jack, by the way, last year. So, we're on the stage of planning to get married. But, parang ayoko munang i-push muna since gusto namin ayusin muna yung lahat-lahat, maging stable yung business, ako stable sa work ko, yung ganun po. Advice lang po. What part of you just told me is the problem? Yung sa girl, parang ayoko. Ang dami mo kasi siningit eh. Ay, sorry po. Yun sa girl. Kasi wala naman ako sinabi sa kanya na tigilan niya yung girl. It's just that parang I feel na parang nile-left out ako sa tuwing sila nag-uusap. Yung ganun. Give me context. What kind of topic ang hiningian niya yung girl na opinion? Actually about business. That's why parang wala naman akong problema like for Canva. It's just that may mga times na alam ko naman, ituturo ko sa kanya. Pero ayaw niyang kunin yung answer ko. Itatanong pa dito sa isa. Nagka-clash kami nung girls. Sige na, siya na mag-explain lahat. Gumana na lang ako. And then I stepped out. Bahala na kayo mag-usap dyan. Parang ganun. Okay. Say it again. Canva? Yes, yung mga Canva. Kasi may PisoNet din po kasi yun. So, more on business. Kung hindi man business about games. Yung ayoko na lang, umeksaya na sa tuwing nag-uusap sila. Kasi hindi talaga ako makarelate, lalo na pag sa game na ganyan, wala talaga. And then, he is opening his game, ano pa tawag doon, yung account niya sa game. Siya yung naglalaro, yung mga ganun. Wala man akong nakikitang, for me, wala akong nakikitang mali. It's just parang merong, ano ba yung term doon? Parang, insecure po ba ang tawag doon? Nagsiselos ka. Selos, yes. Maring, oo, sabi ko sa kanya, gano'n. Kahit di pa namin nakikita yung girl, it's just na parang may tama sa akin. Gano'n. Okay. What do you want him to do? Siguro parang, siguro yung mga ganyang opinions, kung hingin man siya doon, parang sa akin muna sana siya humingi ng opinion as respect. Actually, kanina pa siya nagtalo din naman kami, pero naging okay naman kami. Minsan nga, hindi ko alam kung okay pa ba yun na yung nag-aaway kami pero pinaprank na lang ako. Tapos pag natapos yun, bilang, ano ba yan? Hindi ko na tuloy alam minsan kung ano yung totoo, ano yung hindi. Yung mga ganun. What do you want to ask me? Ano po bang dapat gawin talaga? Well, you're not wrong, by the way. You are not wrong. Everyone kahit sino would have felt the way you felt. So kung nag-aalala kang wala ka sa lugar, no, normal. I mean, you are together. Yes, opo. And
anyone who comes in between that bond, dapat nag-aalala yung mister mo. He should not prioritize another female over you. If it's making you uncomfortable, he must do something about it. Your husband or your boyfriend is a little bit insensitive, Yes. and that's not okay. Actually, medyo plastic yung pagkakakwento mo sa akin. Ay, sige po. Wala namang problema po talaga eh. Kevin. May problema ka talaga sa babae. Huwag na tayong maglokohan pa sa part na yun. Because ganito yan, ano. If you keep on claiming na wala talaga problema sa sa babae, it sends a mixed signal sa jowa mo. Wala pala problema eh. Ano problema mo? Yes. Eh, sabi mo walang problema, pero may problema ka talaga. Opo. Nagsiselos ka sa babae. Naghihiraman sila ng account. Tama? Yes po. Kumbaga, parang there's just too much comfortability between the two of them that baka isang pitik lang, they become vulnerable to each other. Opo. And I guess, ang mali, alam mo kung ano mali dito? Ano po? May jowa kang insensitive, tapos magulo ka magselos. Tell him, I am not comfortable nakausap yung babae yan, nagsiselos ako. Opo. Actually, nabanggit ko po kanina, ang sabi niya lang po sa akin is, sige, hindi ko na siya kakausapin. Pero nakangiti. So, ano ba talaga? Naguguluhan ako. Kasi ganito yan, ano. Opo. Pwede kasing wala lang sa mister mo to eh. Pwede talagang wala lang. Pero hindi ibig sabihin na wala lang sa'yo. Diba? Gets mo? Opo. Now, if you tell him na wala kang problema talaga sa kanya eh. But you have to ask me before asking her. Para sa mister mo, parang, so pwede ko siyang kausapin? Uunahin lang kita? So pag ako yung lalaki, kasi you have to remember. Okay. Cute itong argument na to. Okay? Men are task-oriented. Lagi mong lalagay sa utak mo yan, ha? Men are naturally task-oriented. If we follow your logic, okay, it's very counterintuitive. Sabi mo kanina, sa umpisa ng usapan natin, sana kunin muna niya yung opinion mo bago yung babae. Tama mali? Tama po. Pag ginawa niya, lalo kang mababad trip. Tama ka mali? Opo, tama po. Halimbawa, kinuha niya opinion mo, tapos kukunin niya opinion nun, parang sinecond guess ka niya. Tama mali? Tama po. So magulo ka rin. May mister ka na insensitive, tapos ikaw, hindi ma-spelling. Your husband or your boyfriend is very insensitive. That's wrong. Tell him I said so. Opo. Okay. I'll tell you something about men. Yes po. And at any point in the course of me telling you things about men, yes, it's an admission that men ay parang pinainom ng anesthesia ng bata. No? Mga manhid. You know, this is not an excuse, but this is reality. Ulitin ko ha, this is not an excuse. Most men do not know they're doing something wrong until you tell them clearly what they're doing wrong. You cannot be mixed signals about it. You have to be clear. Because men do not know or mahina kami to read between the lines. Yun. Mahina kami dyan, bobo kami dyan. Tama. Yes po. Hala.
Sabi sa comment, why? Di ko din alam. Or nature lang po siguro. Well, nababago naman yan. Na-adjust naman yan. Yes. Yeah, na-adjust yan. But you have to be clear about it. Apa. Diba? Huwag kayong, wala ka simangot ka. Di mo alam? Hindi ko alam. Kaya tatanong nga kita eh. Kasi madalas hindi talaga alam ng lalaki. Manhid nga. Akala ko pinadedingan ng anesthesia yung mga iba dyan. It's not an excuse. Mm-mm. Hindi excuse yun. So you have to be clear. Kung nag-selos ka, nag-selos ka. Kung ayaw mong kausap niya, sabihin mo sa kanya, ayaw mong kausap mo yan, dahil nag-selos ako. Hindi yung pinapahula mo siya, you drop hints and clues here and there, and then you allow him to read between the lines. Kasi yun ang ginagawa mo di ba? May sasabihin ko pala ako, Papa Jack. Yung nag-uusap sila nun, parang biglang, hindi ko napigil sa sarili ko. Na parang natataas ako. Hindi ko maalala yung exact na sinabi ko. Parang, usap na naman kayo niyan. Sige, usap na nga kayo. Ginanon. Tapos umalis ako. Tapos, after nyo na mag-usap, or baka hindi po sila tapos mag-usap, pumasok siya dito sa loob. Sabi niya, ba't ka naman ganun? Napapahiya mo naman. Pinapahiya mo naman ako. Kasi nga, Sobrang, it came out of the blue. mm-mm. Matagal na niyang ginagawa, all of a sudden, nag-iinarte ka. To begin with, sabi mo kanina sa akin, okay lang naman eh. Hindi naman talaga okay eh. Opo. So, panghahawakan niyo yung sinabi mong part na okay. Sabi niya sa'yo, akala ko ba okay? Ba't nagkakaganyan ka? Just be clear about it. Opo. Mahirap yan, pinaplastic mo sarili mo, baka maniwala ka. Totoo. True. Oo. Baka, ulitin ko ha, mahirap yan, pinaplastic mo sarili mo, baka maniwala ka sa sarili mo. I think this is not a cheating issue. This is a communication issue. Yes. Yung iba, huwag nyo ba nagko-comment, huwag nyo palalain. Mabasa ko ka po. Yeah. This is a communication issue. Huwag kang magbasa. You're supposed to pay attention to me. Okay, sige po. Okay na, ma'am? Yes po. Good luck, ha? By the way, Sige po. Yes po. tell your husband, I said, he is insensitive. Okay po. Yung pinapasabi ko, coming from another guy. Okay po. Makakarating po. Sabi mo sa kanya, sabi mo, ay sabi ni Papa Jackson, insensitive ka daw. Che! Ganon. Alright, ma'am. Thank you very much po sa pagtawag. Thank you so much po, Papa Jackson. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye po.